Hello guys, welcome sa channel. Try nating mag-vlog ngayon at total 4 naman kami. Pilitin nating ma-vlog itong event natin ngayon. So wedding ito, beats reception. Ang ceremony ay sa simbahan. Dito pa rin ito sa Olongapo City, Zambales. Ang kasama ko si Michael, si Alvin at si Jay. Nandun si Jay. So nakababa na yung sa mga gamit natin dyan, sound system. Kami na dito, Michael, kayo doon sa sounds at ilaw. Kami ni Alvin dito sa string lights. So ganun ang hatian namin ngayon. Kami magsasabit na itong string lights. Tapos si Michael tsaka si Jay sa lights and sounds. Ang package na kinuha nila dito ay basic lang, basic lights and sounds. Wala silang beam. Walang ibang lights effect kung hindi itong string lights natin na 100 meter. Pero sa tingin ko itong 100 meters so sobra dito sa ating venue. Pakita ko kung paano namin i-layout itong string lights natin. Pasigsag ang plano ko ng paglalagay. Suzuki Beach Resort, dito yan sa Barrio Barreto, Olongapo City. Sunny day na may mga ulap-ulap, so sana hindi uulan mamaya. So, simple lang yung event na to. Aga nung decor. Ang oras natin ngayon ay 12:40. So ang layout ko dito ay pasigsag. So since nakakanto itong parang lifeguard station, dyan na yung unang pagtatalian namin. Susunod dito sa bubong. So itong isang side na to madali na dahil dyan sa dulo ng trusses na kami tatali. Tapos itong mga kawayan na to at saka mga yung isa tubo, yung isa buho, yung isa 2x2, yung isa 2x3, iba-iba. Provided na ng venue yan, pero ako may mga tubo ako na ginagamit na pang ganyan talaga. Yun nga lang, dahil medyo nagtitipid ang ating client at may maipoprovide na buho si venue, na-less yun sa babayaran nila sa akin. So yun nga lang, hindi kagandahan yung mga na-provide na mga pagtatalian doon sa isang side. Good thing is meron silang ganitong bakod, kaya hindi na kami naghukay, matibay-tibay naman siya. Doon na namin itinali yung mga pagtatalian sa kabilang side. Okay? Ito ang Subic Bay. Pag lumabas ka dyan, West Philippine Sea. Pag may magtatanong nitong mga string lights, ang ginamit ko na wire dito ay Omega. Yung iba wire max. So maganda siya, matagal na to sa amin. May 1 year na mahigit. Hindi ito yung mga unang string lights ko kasi nawalan ako ng ganito, nahulog sa biyahe. 100 meters. Buti na lang yung mga bombilya nasa loob ng sasakyan na iwan. So ang pagitan 1 meter. 1 meter ang pagitan. Yung iba, yung mga nabibili sa Lazada, 0.5 meters ang pagitan. Kaya siksik. Yun nga lang, yung sa Lazada kasi, ang kasamang bulb nun is 1 watts lang. Isa lang yung ganyan. So itong sa akin, 4 watts. Kaya pinaghiwalay ko into 1 meter dahil maliwanag yan masyado. So mamayang gabi, makikita nyo kung gaano kaliwanag, kung gaano yung epekto niya. So pagka ganyan, ang pagitan, hindi ko na nilalagyan ng tali. Kaya na nung wire. Size ano yan? Size 16. Yan. Tapos ito, common sense na ito, hindi ko na kailangang ipaliwanag kasi dalawa lang ang line yan. Pagkakabitin nyo lang, okay? Paglayuin nyo lang, ang pag-splice ko dito, yung isa dito, yung isa dito. Hindi pwedeng magkatapat yung pagbabalatan nyo. Tapos pagka ganyan, lagyan nyo lang ng zip tie dito para hindi lumuluwag yung tape. Ayan na. Ayan. So, ang paghatak niya, siyempre hanggat doon lang sa doon lang sa kaya niya. Pagka alam niyo medyo alanganin, huwag niyo nang masyadong hatakin. Okay? Ayan. Okay, tapos na naming maisabit. Saktong 100 meters, 100 bulb yung naisabit namin. Yung sa harapan ng stage, yung sa dulo, kailangan pantay siya.
pantay sa stage para pantay din ang kulay. Okay, so napailaw na namin yan kanina, binunot ko muna. Pagka nagsabit kayo ng ganyan, make sure lang na okay lang na mababa, okay lang wag masyado mataas, basta hindi lang siya abot ng kamay. Yung kahit lundagin ng tao, dapat hindi siya abot. Kasi pag pinakataas yan, mababawasan yung liwanag, siyempre. Tapos kailangan even. So, paano ko sinukat yan? Yung pagitan ng mga kahoy na yan. So, naglalakad lang ako, tapos bibilangin ko lang yung step ko. So, yung dito, medyo maiksi na lang yan. Okay lang para mas maliwanag dun sa harapan. Pero yung mga yan, sinukat ko yan. Kung hindi naman kailangan totally accurate. Kahit hakbang lang kayo dyan, bilangin nyo kung ilang hakbang. Okay na. Tapos ganun din dito sa bubungan. Okay? So, ayan, ganyan lang. Tapos may sumobrang dalawa dito, yung isa tinilagyan ko ng ilaw para may ilaw sila dito sa boat mamaya. Okay? Dalawang audio center, SA315 ang gamit namin. Sa likod yung isa. At isang Beto 3 na subwoofer pa rin. So, dito isang subwoofer lang. Kaya na ito. May babanggaan naman doon. May dingding dito. So, kaya na nung isa. Tapos di 15 pa yan. So, medyo makapal. Kahit 12, size 12 kaya niyan. Itong ganitong venue. Ilang seater ito? 1, 2, 4, 6, 8, 10. So, 10 seater itong dalawang VIP. Tapos ito, 2, 4, 6, 8. Oh, so, 10 din ito. Kasi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So, 100. 100 packs, Plus yung buffet sa likod. So yun, ideal. Parang ganun ang ratio, 100 packs, 100 meters na string lights. Kung medyo walang budget, matitipid, pwedeng kalahati, 60 meters ang ilalagay ko sana dito. Pero kinumbins ni Coor na kompletuin mo na para hindi naman pangit may liwanag sa harap tapos sa likod nga naman walang ilaw. So sabi ni coordinator kay Groom, buuin mo na. Pumayag naman sila, kaya ito 100 meters, 100 bulb yung nailagay. So may tanong kagabi, ilan ang kasya sa isang wire? Paano ang pagkakadugtong-dugtong nito? So ang mga 2 by 20. So 20 meters yung wire, 20 socket ang nakalagay, no? So pag puputulin nyo yung wire, hindi siya saktong 20 meters kasi may ano pa yun, may allowance pa yun para doon sa papunta sa power supply, yung pababa doon. So ang power supply nito ilan ba doon? Parang 40 doon. Dito yung supply. Tapos 40 dito. Dito yung supply. Ay hindi, kami. Apat pala. So yung isang 10 doon nakahiwalay, yung isang 20 dito nakahiwalay. So silang dalawa dito na kumuha doon sa main ko. Dito. Yan. Yung isa hindi ko gaano ginagamit yon, yung ginawa kong patayo, marami nagtatanong noon. Pagka medyo malaking setup, doon ko siya ginagamit. Pagka ganitong basic set, ito lang, pwede na, okay naman. Pagka ganitong ang mga gamit nyo lang, 2, 4 na speaker, mga string lights, tapos ayan, ang frontal namin 3 lang kasi malalakas ang Lumilights talaga. Amber white yung sa gitna, RGB yung sa magkabila. Bakit RGB full color ang gamit ko, hindi RGBW? Kasi meron akong naka-separate na amber white, kaya hindi ko na kailangan na merong white yung RGB ko. Isa pa, mas matingkad ang kulay, mas powerful pag full color na RGB. Kasi kung RGBW yan, so imagine mo yun, 4 silang maghahati-hati doon sa I don't know kung kung tama. Paki-correct ako kung tama. Parang imbes na 3 lang silang susupply ng kuryente, magiging 4 na kulay. Tapos kung RGBW yan, usually yung 60 bulbs i-divide mo sa 4, yun yung bilang nung bawat kulay. So hindi siya full color, may mga bulbs na pula, may bulbs na green, may bulb na blue at white. So kaya pag sinigdan mo lahat ng pula, makikita mo hindi siya buo.
So, yun yung mga RGBW. Pero ngayon, may mga nilabas na RGBW, full color pa rin siya. Pero ako, mas prefer ko talaga RGB, full color, and then separate yung amber white. Kasi yung amber white na separate, talagang malakas. Talagang makukulayan yan. Puting-puti yan. Liliwanag talaga yung harapan pagka meron kang amber white. Kahit one per side. At hindi ka mahirapan sa photographer. Hindi ka na niya kukulit-kulitin na pakiset lang po sa puti, pakibawasan ng blue, pakibawasan yung pink or violet. So, ganun ang mangyayari pagka wala kayong amber white. Alam ko yan dahil ako mismo ay photographer ako. Event and wedding photographer ako. So, yun, 3 per side ang ilaw namin. Hanggat kayang itaas ang frontal, itaas nyo. Hanggat safe siya. Kasi pag mababa ang frontal, medyo nakakasilaw talaga. Tapos lagi nyong ilalagay sa magkabilang side hanggat maaari dalawang tayo ang ilaw, left and right. Hindi ko sinasuggest na isang tayo lang sa gitna kasi ang hirap para sa photographer. Laging concern ang photographer dito kasi sa wedding, expect na natin na may photo video. Hindi pwedeng walang documentation sa kahit anumang event. So, kaya lagi tayong aalalay sa kanila. Remember, sa lahat ng supplier o sa lahat ng gagastusan ng couple sa isang event, photo and video lang ang matitira sa kanila. Kaya tulungan nating maging magandang output ng photo video. Ano din yun? Kumbaga parang credit din sa atin yun. Pag maganda yung kuha ng photo video, sasabihin nila, syempre maganda po yung lighting ng lights and sounds. Kaya maganda yung kinalabasan ng photo video. So, time check muna tayo. 2 p.m. ko. Kanina nag-time check kami at 12:30 ata. So, more than an hour lang kami nag-setup. Ang bilis namin. So, ano ba yan? Nag-lunch na ba kayo kanina? Nag-lunch kayo kanina? So, late breakfast, late lunch. Kami pagdating namin ni Alvin, nauna na kaming kumain kanina. Ito naman yung aming, lapitan ko yung distribution box. Para sa mga bago sa channel, pag gagawa kayo ng, yung iba tinatanong pa rin, kailangan ba talaga nito? Kung indoor at maraming outlet sa venue, sa function hall, no need na. Kung basic set lang. Pero once na nalaman nyo yung importance ng merong power distribution box, lagi kayo magdadala nito. Kumbaga ito, tested nyo na mahigpit, masikip, tested nyo na walang loose. Okay? Ang connection niyan, from dito, papunta dito. Nakalink yan. And then from dito, diretso dito, nakalink. From dito, papunta dun, nakalink. Hindi pwedeng from dito, dito, nakalink dito, link, papunta doon. Mahina ang connection pagka ganoon. Hindi ako professional na electrician pero common sense, kung common sense ang gagamitin natin, mas maganda yung ganoong connection. Okay? Etong ginamit ko, 3/4 na marine plywood, kaya matibay ito. Nakalubog siya, nakalubog yung mga outlet, kaya kahit na mabagsak siya paharap, hindi tatamaan itong mga to. Tapos pilot light, nabibili lang yan sa Lazada. 32 ampere itong aking mini circuit breaker. Tapos meron akong dito, female na kupo. 16 amperes. Tapos yung wall mounted na plug. Okay? Huwag kayo magkakapalit ha. Ang dulo nitong royal cord ko ay female, meron siyang takip. Tapos etong dito, wall mounted na, surface mount na male, 16 amperes. Pwede nyo gawin 32 amperes din, pero ako kasi masyado akong nalalakihan doon sa 32 amperes. Talagang ganito siya kalaki oh. Tagal ko nang gamit ito so far, okay naman. Tapos ito Omni. Omni lang ang maisasuggest kong brand nito dahil talaga matibay, masikip, hindi siya basta-basta lumuluwag. Etong aking royal cord ay size 10. 3 cores, pero dalawa lang yung gamit ko. Ayan, may sobra pa akong isa. Tapos yan, papunta yan doon sa, meron silang available na panel box doon. Doon kami nag-tap kanina. So itong aming control booth, hindi ko na nilagay yung tela kasi nakatago naman kami. So Mackie DL 1608,
iPad na version, ano ito, iPad 6 Gen, 32 GB. No Mark, DJ to go, 2, touch, latest ito. Sa amin okay lang ito maliit kasi basic mixing lang. Decent laptop, kahit anong laptop naman basta yung medyo mabilis, hindi naglalag. Kevlar MR258 at saka Joson Mount Everest na version 4. Umiilaw to. Okay, so dalawang brand lagi ang dala ko, magkaiba kasi pagka minsan kahit anong scan mo ayaw pa rin di pa rin makahanap ng malinis na frequency. So at least may backup tayong isa. Minsan kasi pag sinet mo sa parehong frequency, yung isa nakakasagap ng interruption, then yung isa hindi. So may mga instances na ganun kaya prefer ko talaga magkaibang brand. EBL din ito. Lazada lang ito, search nyo lang EBL. Ang problema ko lang dito, even dun kay Eneloop, kasi plastic lang itong kanyang coating, madaling matuklap. No? So nag-iisip ako, nagre-research ako ng rechargeable battery na all metal. Parang yung Everready, all metal siya. Nababakbak yung paint, pero yung cover niya na ganyan hindi nababakbak kasi nga metal. So please comment down kung may alam kayong ganong battery. Show Art DMX 2024 kasi puro power LED lang ngayon. So any DMX will do. Yun lang. Lumilights ito, LPS 6033. Ayan ang model. Nung nakaraan hindi ko na maalala sino yung nagtatanong. Lumilights din itong amber white ko na LPS 6055WA. Okay. Price. Magkano na ba itong price nito? Nasa 5K. Sabihin mo na 4.5. Mas mahal ng konti yung amber white. Ito ang amber white halos 5K na ang SRP niyan. Ito mas nasa mga 4.3, 4.5 yung RGB full color. Tapos yung mga gamit ko doon sa harapan, Big Dipper lahat yan, LPC 015. Okay? So far yun lang. Yun lang yung set namin. Ayun yung main line namin nasa kanto. Nasa pinakasingit. Diba? Ganyan kalinis dapat. Di pagka nakita kong medyo nakalayo yan, iuusog ko pa yan. Yun ang trademark natin. Malinis na setup. Di baling maliit lang yung company natin. Kailangan malinis yung set. Nakatali dyan. Kailangan na maayos, malinis yung execution natin. Mababait ang mga staff. At yan, yung mga sobra namin gamit nandito. Kaipon lahat dyan. So, balikan ko kayo mamaya pagka ongoing na yung event natin. Magpapahinga muna kami, magkakape muna kami. Alas 5 pa to. Meron pa akong isang gustong i-share sa inyo, lalo na sa mga baguhan. Meron kasi akong post nung nakaraan, dun yun sa barangay namin. Nag-offer ako, nagbigay ako ng quotation doon sa barangay namin dahil nga piyesta. At sana pagka ganoong piyesta ay yung local, yung home base ang kukuhanin ng barangay imbes na kukuha sa malayo, di ba? Sa akin okay lang naman kung yung kinukuha nila ay magandang set. Kaya lang yung kinukuha nila yearly talagang maliit na sound system lang. Parang pambahay lang yung mga gamit niya. Assemble. Ang problema, ang hina ng tunog. Hindi maganda yung setup. Hindi branded yung mga gamit. At parang yung operator wala pang gaanong alam. Nagtataka lang ako kasi last 2 years ago, same setup, siya rin ang kinuha. Walang nagbago. Ikaw ba sa loob ng isang taon hindi ka makakaipon ng gamit, hindi ka mag-upgrade kahit paano, kahit 2 speaker man lang, sana sa loob ng isang taon nakapag-upgrade. At gumanda yung gamit, gaganda yung tunog, pati yung serbisyo, yung skill mismo ng operator. Kaya lang walang nabago. Ang pangit talaga, ang daming mapupuna. Dance contest yung event. So, kahit paano dapat medyo malakas ang tunog, di ba? Hindi naman kailangan na
sobrang ganda ng tunog. Wag naman sana yung sobrang pangit kasi talagang madidinig mo talaga na ang pangit. So ang maipapayo ko lang sa mga baguhan, kung hindi nyo pa kaya, wag muna kayong tatanggap ng event. Kasi makakasira ng ibang supplier at nakakahiya talaga. Pagka narinig yan ng mga may tenga, nakakahiya, mapupuna kayo. Hindi nyo man malalaman na pag-uusapan na kayo ng iba, no? Mahirap mahirap mamintas mamuna ng kasamahan natin sa industriya. Pero kung yung talagang nakikita mong hindi nagbabago, pwede namang mag-aral Marami tayong mga vlogger na nagtuturo sa YouTube kung paano magsimula sa ganitong hanap buhay. Hindi lang naman sa ganitong hanap buhay sa atin Sa lahat karamihan halos ng bagay, mapapanood mo na yung mga tutorial sa YouTube. So, mag-gain ka ng knowledge, matututo ka. Iko-correct mo yung mga pagkakamali mo, yung mga mistake, yung mga kailangan mo pang i-improve. Pero nakakainis yung last 2 years ago, nakita ko ganun ang setup mo. Tapos ngayon, ganun pa rin ang set. Medyo pangit, no? So, yun lang ang hiling ko sa mga baguhan. Pag-aralan nyo muna, maghanap kayo, magpa-mentor kayo kung may malapit sa inyo, magkipagkaibigan kayo, magpa-mentor kayo, magtanong-tanong kayo. Then, pinaka-importante, internet. Libre ang internet. So, maraming mga mahuhusay na vlogger na nagtuturo. Panoorin nyo sila, pwede nyo gayahin. I-reach out nyo sila, pwede kayo mag-message sa kanila. Yan, sa akin, marami nagme-message. Pag may time ako, sumasagot ako. Basta sa abot ng aking kaalaman, ituturo ko yung alam kong tama. Do may ibang mga sound system, marami na mga mas malalaki ang sound system sa akin. Kaya lang minsan yata kasi yung ibang mga mas malalaking sound system parang minsan hindi na kasi malapitan pagka ibang level na ng company kasi mga talaga malalaking sound system. May respeto, matataas ang respeto natin sa mga yan. May mga kaibigan tayong malalaking sound system. Yun nga lang, siguro gawa ng schedule nila, ng oras nila. Kaya may mga ganong pagkakataon. But then, kung magsisimula pa naman kayo, pwede kayo magpa-mentor doon sa ang company nila hindi pa naman gaano kalakihan, pero nakikita nyo na daming magandang feedback sa kanila, tapos halos araw-araw sila sa event. Pwede kayo magpa-mentor sa kanila, pag-aralan nyo yung mga setup nila, gayahin nyo, give credit to them kung kinakailangan. Walang problema doon. At yun nga, pinakamahalaga yung kahit paano yung magandang gamit. Kung gusto niyo mas malaki ang kitain nyo sa ganitong klase ng hanap buhay, kailangan nating mag-invest, mag-ipon. Kung kayo ay may hanap buhay kasalukuyan, hangga't kaya ng schedule nyo, huwag nyo basta bibitawan, huwag kayo mag-iipon kayo ng gamit pagka may 2 speaker kayo, ilang ilaw, tapos nag-resign kayo, nag-event kayo. Mali yun. Hanggat kaya ng schedule yung pagsabayin nyo para mas makabilis kayo makaipon. Darating din yung oras na talagang pag hindi na kaya ng schedule nyo, kumbaga, mas malakas na yung sideline nyo, hindi man sound system, mapaanong hanap buhay man yan, pag mas malakas na yon kaysa doon sa day job nyo, that time siguro pwede na kayo mag-resign. Masasabi nyo na pwede nyo nang i-full time ito, mag-resign na kayo dahil mas malakas ang kita dito, sa tingin nyo mas stable, then pwede. Kasi ako nagsimula ako sa photo 2017, 2015 nag-shoot na ako, nag-photoshoot na ako. Umabot ang 2017 talagang naglilib ako 3 times a week. Hindi naman pwede yon kahit na supervisor tayo dun sa company iniwan ko. Mapupulaan tayo kasi ang day off noon, hanggat maaari, once a week lang, pwede ka mag-leave isa, pero pag nagtatlo na sa isang linggo, medyo medyo hindi magandang na yan. Kahit naman ikaw may-ari ng company, hindi maganda yung gano'n. So, napilitan ako na mag-resign. Well, napilitan dahil ayokong iwan ng company, napamahal sa akin, ng Ocean Adventure Camayan Beach Resort na tinuring kong pangalawang tahanan. Kasi mas mahaba yung oras ko doon kaysa sa bahay. Nagkaroon lang ng problema sa management kaya napilitan ako mag-resign. So, no choice na kung hindi pagbutihin yung aking hanap buhay. Ibenta ko yung aking services, photo. Nagtuloy-tuloy yung photo, kada buwan namimili ako ng speaker, 2 ilaw. Hanggang sa naipon, pinost ako nung mga kaibigan ko na ituloy na, iparenta na, 2017.
nagtuloy-tuloy na. So officially 2018 yata ako nag-start kung di ako nagkakamali. So ilang taon na tayo ngayon? 2024 na. Kahit paano naman nakakapag-cater na tayo ng mga mini concert like nung Beer Fest, yung Mardi Gras dito sa Olongapo City. Yung iba siguro napanood yung setup namin doon. Kahit paano nakakapag-set na tayo ng gano'n. So, paano kayo mapupunta sa ganong set kung kayo baguhan at kayo nasa probinsya? Paano kayo makakaabot sa ganong level ng hanap buhay? Kahit sino naman gusto yung ang kita ay palaki, hindi pa baba. So, paano nyo ma-achieve yun? Siyempre, gandahan nyo yung presyo, gandahan nyo yung mga gamit nyo, gandahan nyo yung skill nyo, execution ng inyong service, gandahan nyo, para yung presyo nyo, maiangat nyo paunti-unti. Okay? Okay lang magsimula sa mababa, pero huwag kayo magtatagal doon. Pag nakilala kayo na mababa ang presyo, mahirap nang burahin yun sa isip ng mga kliyente. Alam ko yan dahil sa photo, ganun. Ganun din ang kwan ko sa photo video, kaya alam ko yung ganung part. So, it so happen lang na may market na ako sa event dahil nga sa known photographer na ako dito sa aming lugar, especially sa kiddie party. Kaya madali kong naibenta itong lights and sounds ko at madali akong nakaipon kahit paano. Although hindi pwedeng panay sa speaker at ilaw lang mapupunta, kailangan may mapupunta din sa inyo. Kailangan mag-invest din kayo sa sarili nyo. Like damit, pagkain, siyempre kung may mga anak kayo, kailangan meron din para sa kanila, hindi pwedeng puro dito lang. So kailangan balansehin natin ang buhay. Okay? At yun lang, ulitin ko. Pag hindi nyo pa kaya, maliit pa lang ang company nyo, wag muna kayong tatanggap ng event. Instead, makakasira kayo sa event. Wag muna. No? Magpag-isipan nyo ng maraming beses. At saka, kahit na makabili kayo ng mga gamit na kung hindi nyo alam gamitin at hindi nyo alam yung proper execution nung ganitong hanap buhay, hindi magiging successful yung event. Isang example lang yung nakaraan na tinutukoy ko. Ang pwesto nung mesa ng operator, yung pinaka soundboard, dapat nakaharap ka sa stage, nakaharap ka sa performer, nakikita mo sila, nadidinig mo sila. Ang kaso nasa likod siya ng stage, malayo sa speaker, nasa likod siya ng mga performer. So maling-mali yung ganong set. Tapos ang speaker niya lahat nasa kanan lahat. Why not gawin mong left and right? Para hindi naman banda dito masyadong nabibingin at sa kabila medyo mahina. So why not hatiin mo left and right ng stage, okay? Tapos ang ilaw niya 4 na piraso. Nandito sa leftmost naman. Speaker niya nasa rightmost sa harap, ilaw niya nasa leftmost sa likod. So ang hirap intindihin ng ganong setup. No, wala akong gustong siraan. Ang gusto ko lang ipaintindi lalo na sa mga magsisimula sa ganitong hanap buhay na pag-aralan niyo mabuti kaysa yung mapahiya kayo at may mga mainis sa inyo o may mapuna sa gawa ninyo. Kahit nasabihin niyo naghahanap buhay lang. Yes, kahit sino naman gusto maghanap buhay, pero yun nga ang pinupunto ko dito ayusin muna natin bago tayo pumasok sa ganitong trabaho para hindi tayo sagasa ng ibang supplier sa event. Like tulad noon, sabi nung host gusto daw sana niyang kumanta, kaya lang hindi niya nagustuhan yung tunog, kaya hindi na lang niya tinunoy yung pagkanta. So sa akin niya inopen up dahil kilala ko personal yung host at kilala niya may sound system din ako. So kahit paano may tenga yung host, kaya pagdating ko dun sa event na pinuntahan ko, ganun ang feedback niya sa akin. Okay? So yun lang. Sana may natutunan kayo dito sa senior ko. Kung ano yung mga inyong saloobin, pwede kayo mag-comment pag healthy discussion tayo. Okay? So far sa ngayon yun lang muna. 2:30 na. Mag-aantay pa rin kami ng event na mag-start. Siguro magkakape muna kami. Ako siguro mag-edit muna ako. Dala ko yung laptop ko. So sila nagpapahinga muna. I like that, ang ganda ng setting ng mood. Nakatodo na yung Diba? Feel na feel kang Boracay vibes, Sir Marlon. Maraming salamat. Ganda. Cameras ready, prepare to flash. Dinner time.
Barbecue tsaka lechon. Ayos ba kayo dyan? Ito, nasa kabilang table ang photo video. Tatanungin natin sila kung ano ang ayaw nila sa lights and sounds. Okay? Photo video team. Ano ang pinakaayaw nyo sa sound system? Ano ang ayaw mo sa isang sound system? Sa lahat ba? No, sa na-encounter mong hindi maganda sa sound system. Ano yung bagay na ayaw nyo? Ilaw. Ilaw. Bakit? Pagka in-edit masyadong Anong kulay ang ayaw? rainbow, yan. Oo, mahirap kayo. Kaya tinanong ko mismo sa kapwa natin photo video para maintindihan ng ibang sound system owner na mahirap talaga mag-edit. Hindi po siya lupa. Okay. Pero sa ilaw natin ngayon, nahirapan ba kayo? Hindi po. Napakaganda. Lalo na may string lights. Kahit saan ka humarap, maliwanag. Sa inyo. Okay. Yes, sa akin din yan. Sa akin din yan. Swabe po yung entrance. Hindi masakit sa mata. So, ayun na nga. O, yan na. Ito yung exciting part. Ligpitan na. Yan na. Nagpupunas na sila ng mga kable. Punas, linis, brush ng mga kailangang i-brush para sa susunod na event. Lalo na pag indoor tayo susunod na event, hindi madumi yung ating mga gamit. Thank you kay Sir Mike and team. At magliligpit na kami. Salamat sa pagsama nyo sa amin sa event ito. Sana marami kayong natutunan. Hanggang sa muli.